Hi, good evening, everyone. Our devotions and topic for tonight is from the book of Isaiah, chapter 40, verse 31. Sabi dito, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Sa Tagalog version, sabi dito, ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muli magkakaroon ng lakas. Lilipad sila ng gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. So, ang mga katuruan po dito ay, sabi dito, renew their strength. Soar on wings like eagles. Endure without yung nangyayari dito sa Isaiah. Endure without being worn out. At ito yung malaking comfort sa kanila, lalo na yung ito yung pinagmumula ng comfort kasi sa Diyos sila nagtitiwala. At ibig sabihin yung kaparusahan na natama nila ay nagsisibalikan na. Yung comfort na kahit nagkaroon sila ng sitwasyon na ng mga pagsubok na sobra, napagtagumpayan nila dahil sa nagtiwala sila sa Diyos. Kasi sa Diyos nagmumula ang lahat ng kalakasan natin. Ang Diyos yung source, yung bukal ng pag-asa. So, sa Diyos natin matatagpuan ang comfort. Kasi marami sa kanila na nananalangin na malampasan nila yung mga kung ano man yung pinagdaanan nila. Sinasabi ng talatang ito, ibigay ang pagtitiwala sa Diyos ng buong buo at ang resulta niyan, renewal of strength. Kapag nagtitiwala tayo sa ating Diyos, ay lumilipad, or sabi dito soaring, tumatayog ang lipad. Kasi yun ang kailangan natin sa lahat ng sitwasyon na buhay natin, lalo na kapag nalugmok tayo sa problema, sa mga challenges na kinakaharap natin. Yung nagkakatambak-tambak yung mga problema natin. Minsan, hindi natin kailangan yung na-absorb mo lahat ng mga problema. Nasasakal ka minsan sa sobrang dami or loaded ng problema na meron ka. Pero yun yung maganda sa soaring, na yung tinitingnan mo from the top yung perspective ng Lord para sa buhay mo, yung pagtanaw ng Diyos kung paano niya tinatanaw yung sitwasyon natin. Ganun mo din kailangan pagtiwalaan ng Diyos na ibinigay yan sa'yo para lang sa ikagaganda ng sitwasyon or ikakapagpatibay mo. So, lampasan natin, pagtagumpayan natin ang mga pagsubok na binagdadaanan natin. Lahat ng mga challenges na yan. Yung mga humahadlang sa atin, kailangang lampasan natin. Katulad ng isang agila. Magtiwala tayo sa Diyos, lumingi tayo ng lakas sa Kanya, at magkaroon tayo ng tiwala na 100%. Kasi kahit nga daw sa pagtakbo, hindi mapapagod.
kahit ano pang effort or ano bang sakripisyo yung binibigay mo, sunod-sunod yung problema mo, pero pag nagtiwala ka sa Panginoon, para kang tumatakbo na hindi napapagod. Lumalakad ng hindi nanghihina at tuloy-tuloy lang yung paglalakbay kasi hindi ka pinanghihinaan pagka nakatuon kayo sa Diyos, sa kalakasan ng Diyos sa buhay mo. Kasi kapag nakatuon tayo sa sarili nating lakas, pwede tayong sumuko. Pero ang Diyos hindi napapagod, hindi siya sumusuko para sa atin. Kasi siya yung everlasting God. Hindi napapagod ang Diyos, hindi nanghihina. At yung kapangyarihan niya at kalakasan ay binibigay niya sa sino man na nanghihina or walang lakas. Huwag tayong mapanghinaan ng loob. Kailangan labanan natin na yung mentality natin, kailangan kung ano yung align at purpose sa buhay mo, yung mga pinagdadaanan mo. Kasi ang Diyos hinakikipaglaban sa mga problema natin. Sinasamahan niya lang tayo. At yung lakas natin, kunin natin sa pinagmumulan ng lakas na yon. Saan ba nagnanggaling yung lakas natin? Dahil lang ba sa kumain tayo ng marami, ng mga masustansya, kaya sobrang lakas na tayo? Kasi kapag yung lakas mo manggagaling sa Diyos, hindi ka mapapagod. Hindi mo maintindihan ng Diyos. Pero magpatuloy lang dapat tayo sa kung ano man yung pagtitiwala niya sa atin bilang tao. Gayon din yung dapat mas malampasan pa yung pagtitiwala natin sa Diyos, dahil lahat ng bagay na kahit na matanda ka na, mas malakas ka pa rin kaysa sa mga mas nakabata, kasi sila, they grow na may mga pagkakataon na hindi nila binibigay 100% nila. Yung mga pagsubok nila, pag-challenges, ang nabibisyon nila, napakalaki. Hindi nila kayang solusyonan. So, kapag ang Diyos ang kasama natin, pagtatagumpayan natin ang lahat ng bagay, ang lahat ng mga pagsubok na kailangan magtiwala tayo sa Diyos. Kasi kaya ng Diyos yan. Ano man ang napagdadaanan natin. Alam niya na binigay yan sa'yo para maging matibay ka.